Lubhang napakaganda ng pagkakataon na meron tayo sa umagang ito. Pagkatapos ng mga ilang, hindi lamang mga linggo, kundi buwan, na tayo ay hindi nakapagtitipon. Subalit sa umagang ito ay narito tayo. At para sa ating mga kapatid na lalo na dito sa kongregasyon ng Bagong Baryo sa Caloocan na hindi pa naabot ng pasabi ay nagsimula tayong muli ng ating pagtitipon sa Panginoon sa ating bulwagan ng sambahan sa umagang ito at umaasa tayo na nawa ito ay magpapatuloy sa mga inaharap pang mga linggo. Pansamantala ay ating ikinagagalak din sa Panginoon na bagamat ang mga iba sa atin ay nasa ating mga tahanan, kasama ng kanilang sambahayan ay nakikibahagi sa ating pantahanan na pananambahan. Sapagkat walang dapat na maging dahilan upang tayo ay mapigil, wala rin din naman dahilan upang tayo'y titigil na hindi natin hanapin ng Panginoon, lalo na sa mga sandaling kagaya ng ating panahon at kalagayang pinagdadaanan, na wala tayong ibang mapuntahan kundi ang tayo ay sumilong sa Panginoon, lalo tigit sa kanyang pagkukupkup. Ang kasalukuyan nating pinagdadaanan ay hindi pa matapos-tapos at hindi natin may kakaila na ang bawat isa o kahit lahat na ay maaaring malagay sa bingit ng panganib at kung hindi naman ay maaari ding mawalan ng buhay. Kaya't ang ating kalagayan ay talagang nakakabahala at kinakailangan na talagang pag-usapan natin ang mas nakapanahon na paksa na sa pangkaraniwang mga kaganapan ay hindi pinag-uusapan. Ang mabuti sa ating kalagayan sa kasalukuyan ay hindi na natin maiwasan. Hindi na natin matanggihan. Hindi na natin matalikuran na pag-usapan at ito ang mababasa natin sa talata na siyang batayan natin sa umagang ito. Ang sinabi sa sulat ni Apostol Pablo sa Filipos 1:21 at muli kong babanggitin, napakapayak na pangungusap. Isang parirala na parang mga salita na napakaiksi, napakakaunti, ngunit puspos ng katotohanan na kinakailangan nating hindi lamang malaman kundi maunawaan. Ang Filipos, Kabanatang 1, talatang 21, ay nagsasabi ng ganito. Sa pamagitan ni Apostol Pablo ay inilatag niya ang isang pananaw, malinaw na pananaw. Hindi lamang sa kanyang sarili, bagamat kanyang sabi, saganang akin. Ngunit sa pagsasabi ni Apostol Pablo ng saganang akin, ay ito rin naman ay parang ipinakikita niya at ipinaunawa sa mga mananampalatayang Kristiyano sa Filipos at maging marahil saan man, maging sa atin na kapanahunan bilang mga mananampalatayang Kristiyano,
ang malinaw na pananaw sa magkakambal na usapin, hindi mapaghiwalay, kundi magkaugnay na paksang usapin. At ito ay ang magkakambal na paksang usapin, ang kabuhayan at ang kamatayan. Pinamagatan ko ang ating paksang talakayin at bibigyan diin sa umagang ito ng ganito: ang mabuhay o ang mamatay. Piliin ang ibigin. Ang mabuhay o ang mamatay. Piliin ang ibigin. Alin ang inyong iibigin? Alin ang gugustuhin ninyong piliin? Ang mabuhay o ang mamatay? Mas tiyak at maliwanag na pipiliin ng bawat sa ang mabuhay. Tama ba? Wala sigurong pipili na ang mamatay. Bagamat sa ibang pagkakataon, mayroong mga taong mas pipiliin nila ang mamatay kaysa mabuhay. Sa mga mananampalatayang Kristiyano, at palaging ginagamit ni Apostol Pablo bilang kanyang parang paboritong pangungusap. Palagi niyang inilalarawan ang Kristiyano, ang mananampalatayang Kristiyano, sa isang parirala o isang maaaring sabihin natin na paglalarawan, at ito ay ang palaging gamit niyang na kay Kristo. May mga pagkakataong na kay Kristo Jesus, may mga pagkakataon na nasa Panginoon kay Kristo Jesus. At sa mga sulat ni Apostol Pablo, sa lahat ng kanyang sulat, kung ito'y mga ilan, 13 sulat o ilan, halos umigit kumulang 200 ulit na palaging yan ang binibigyan diin ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano, ang kanilang kalagayan, ang kanilang katayuan, ang kanilang kaugnayan kay Kristo Jesus, at ang palaging ginagamit na kay Kristo, na kay Kristo Jesus, nasa Panginoon kay Kristo Jesus. Kinakailangan pong maging maliwanag yon sa ating mga mananampalataya, upang talagang bilang mga Kristiyano, gaano katotoo na tayo'y na kay Kristo Jesus. Gaano katotoo na tayo ay nabubuhay na nakaugnay kay Kristo o nakahiwalay kay Kristo. Ang pinag-uusapan dito ay kung ano ang ating katayuan, ano ang ating kalagayan, sino tayo, ano tayo bilang mga mananampalatayang Kristiyano. Mahalagang ito ay linawin sapagkat ang magiging pananaw natin sa buhay ay magiging malinaw. Hindi tayo mangangapa sa dilim. We will not grope in darkness as to what is to be, or what is life to be, and what is death to be. Di ba merong poesya si Shakespeare nang sabi niya to be or not to be? Isang magandang paalala sa ating mga Kristiyano kung gaano tayo nakakaunawa talaga ng ating katayuan kay Kristo Jesus. Ano ang ating kalagayan? Higit sa lahat, ano ang ating kaugnayan kay Kristo Jesus? Sapagkat dito sa atin, sa kawan ng Panginoon, minamahalaga natin ang pagkakaroon ng relasyon sa Panginoon. Higit sa lahat.
Kung tayo ba'y nabubuhay na totoo, na nakaugnay kay Kristo Jesus, o nakahiwalay kay Kristo Jesus. Pinag-uusapan natin, ano ang ating kaugnayan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Sapagkat kapag ito'y maliwanag, madali nating maunawaan, at hindi magkaroon ng malaking pagkakaiba para sa atin, ang pananaw sa buhay sa kung anuman ang maaring mangyari, ang mabuhay o ang mamatay. Ang sabi nga niya sa Roma 14:7 at 8, walang pagkakaiba basta't tayo'y sa Panginoon. Ngunit kapag pinag-uusapan itong dalawang usapin na ito, na may pagkakataon pinaghihiwalay, kasi ang gusto lang natin pag-usapan ng kabuhayan, ayaw natin pag-usapan ng kamatayan. Ngunit dito ay pinakikita na sa mga na kay Kristo Jesus na ating Panginoon, sa mga mananampalatayang Kristiyano, hindi maaaring maghiwalay itong dalawang ito. Ang mabuhay o ang mamatay. Pareho lamang walang pagkakaiba. Basta't tayo'y sa Panginoon. Basta't tayo'y na kay Kristo Jesus. Basta't tayo ay mayroong relasyon sa Panginoon. Basta't tayo nabubuhay na nakaugnay kay Kristo Jesus na ating Panginoon at hindi nakahiwalay. Itong talata na ating pinag-uusapan, sinabi ni Apostol Pablo, sa ganang akin, ang mabuhay ay si Kristo, at ang mamatay ay pakinabang. Ang talatang ito, madalas lang nating marinig kapag may namamatay. Na para bagang ang talatang ito ay para sa patay, para sa mga namamatay. Parang ang talatang ito ay palagi lamang babasahin kapag may namamatay. Ang nakakaligtaan natin at nalalaktawan natin ay yung naunang bahagi, ang mabuhay. Kapag mapag-usapan natin itong naunang bahagi niyang ang mabuhay ay, yung ang mamatay ay madali ng pag-usapan. Mahalagang pag-usapan muna natin ang unang bahagi nito, ang mabuhay ay. Iniiwan kong wala munang karugtong yung sinabi ni Apostol Pablo, sapagkat yun ay sa kanya. Sa ganang kay Apostol Pablo, ang mabuhay ay kay Kristo. Ang mabuhay ay na kay Kristo. Subalit, para sa atin, ano naman ang ating masasabi? Para sa atin, sa ganang atin, ano ang mabuhay? Para saan tayo nabubuhay? Ano ang ating minamahalaga sa buhay? Upang masundan natin ang kaisipan ni Apostol Pablo, nang ito ay kanyang ihayag sa kanyang sulat, hindi tayo magkukwentuhan. Hindi tayo magkukwentuhan. Mangyari sa pagkukwentuhan, ang pinag-uusapan, yung buhay, ang buhay na nabubuhay, sa kwentuhan, pinag-uusapan din yung patay na namamatay. Yun yung kwentuhan. Ngunit kung inyong susuriing mabuti, itong mga salita, mga kataga na binitawan ni Apostol Pablo, hindi pagkukwentuhan ang inyong makikita, mababasa, kundi pagkukwentahan. May kwentahan na inyong makikita. Magkaiba yung kwentuhan sa kwentahan. Di ba? Ginamit ko yung salitang kwentahan kasi mas maunawaan natin yon.
Sa panahon natin, ang lahat ng bagay sa buhay ay sinusukat, binabatay sa kwentahan. Sinusukat kung anong mapapala, ano ang mawawala. Tinitimbang kung saan kikita, kung saan malulugi. Pag titignan ninyo itong sulat ni Apostol Pablo, nangungusap siya sa dalawang salitang Ingles, gains, pakinabang, or loss, kawalan. Kaya marapat na talagang sabihin, kwentahan ang pag-uusapan natin, hindi basta kwentuhan. Kwentahan upang ating tayain, ating bilangin ang ating buhay bilang mananampalatayang Kristiyano. Paano tayo nabubuhay bilang mananampalatayang Kristiyano? Gaano tayo totoong nabubuhay bilang na kay Kristo Jesus? Gayun din naman, uusog tayo sa kambal na paksa. Papaano tayo mamamatay? Gaano natin gusto na mamatay? Pag titignan ninyo ang Pilipos 1:20, Kabanatang 1, talatang 20 hanggang 24, si Apostol Pablo man naipit siya sa usapin ng kamatayan at ng kabuhayan at ng kamatayan. Ang sabi sa Pilipos 1:20 hanggang 24 ay ganito. Sabi niya sa Tagalog na pagkakasulat, ay ewan ko nga. Sabi niya, ay ewan ko nga. Kung ano ang aking pipiliin. Sapagkat ako'y nagigipit sa magkakabila. Naipit siya sa dalawang pagpipili kung anong gugustuhin niya sa buhay. Ipaalala ko na ng panahong yon, si Apostol Pablo ay nakabilanggo nang dahil sa Ebanghelyo ni Kristo Jesus. Nakabilanggo siya sa bilangguan ng mga Romano na mga naghaharing kapangyarihan sa panahong yon. Hindi maiwasan na sabihin na maaaring nalalaman ni Apostol Pablo na siya ay nabubuhay, subalit nalalaman din niya na siya mamamatay dahil sa kanyang kalagayan. Yung mga sinulatan niyang mananampalatayang Kristiyano, ang mga taga-Pilipos, ipinapaunawa ni Apostol Pablo na walang pinagkaiba ang kanilang kalagayan sa kanya. Sila'y nangabubuhay at kakarapin nila ang sandali na sila rin ay mamamatay. Hindi kinubli, hindi tinago. Sagana ang mga talata sa Biblia na alam natin, at kahit na hindi ko nabanggitin sapagkat maliwanag yan sa mga nakasusulat, ang sino mang nabubuhay ay mamamatay. Bagamat kung minsan pilit nating ayaw nating tanggapin, ayaw nating unawain ang katotohanan yan. Ngunit yun ang sinasabi ng maraming talata, maraming bahagi sa kasulatan. Kung may pag-uusapan tayong kabuhayan, hindi mo maiwasan na pag-usapan ang kamatayan. Sa panahon natin ngayon, mabuti-buti rin ang pagkakataon at ang mabuting na idudulot nito ay naharap tayo sa katotohanan na ngayon ay hindi na natin matanggihan. Naharap tayo sa katotohanan na ngayon hindi na natin maiwasan. Kinakaharap natin ang kamatayan sa ayaw at sa gusto natin. Wala na tayong naririnig sa mga panahon ngayon, kundi ang bilang ng mga namamatay.
At kung hindi man nakakatakot ay nakakalungkot na ang bilang ng mga namamatay ay halos araw-araw, sunod-sunod. Hindi siguro sa mga nakaraang mga panahon, bihira ang namamatay. Ngayon, sa bawat araw, nabibilang ang namamatay. Magkasunod-sunod ang namamatay. Hindi lamang magkasunod-sunod ang namamatay, kung minsan ay magkakasamang namamatay. Hindi isa, hindi dalawa, o minsan buong pamilya. Lahat namamatay. Sabay-sabay. Kaya, mahalaga na pag-usapan natin kung ano ba ang malinaw na pananaw natin tungkol sa kabuhayan at kamatayan. At ilagay natin ang ating sarili sa kalagayang ipinalalagay ni Apostol Pablo sa kanyang mga sinulatan, magkakaroon tayo ng pamimili. Mamimili tayo. Mamimili tayo na sa dalawang bagay. Ang mabuhay o ang mamatay. Naipit si Pablo na apostol. Sabi niya, nagipit ako. Nakaipit ako dyan. Ginigipit ako ng kung alin ang pipiliin ko. Ang mabuhay o ang mamatay. At sa pagsusuri, mukhang mas pinili pa nga ni Pablo ang mamatay. Nasabi niya, lalong mabuti. Ay tayo siguro mahirap nating gayahin si Pablo doon. No? Piliin natin ang mamatay kasi ang sabi ni Pablo, lalong mabuti. Yeah? Parang may mas mabuti sa mamatay kaysa sa mabuhay. Ngunit kung bakit sinabi ni Apostol Pablo na mas mabuti at may lalong mabuti sa mamatay, dahil kailangan maunawain natin kung paano ang mabuhay. At kung pag-uusapan natin ang dalawang usaping ito, ang mabuhay o mamatay, magkwentahan. Yan ang parang sa mababaw na salita, yun ang ipinapahiwatig, pinababatid ni Apostol Pablo, magkwentahan nga tayo. Alin ang mas mabuti? Ang mabuhay, anong mapapala nyo kung pipiliin yung mabuhay? Anong mawawala kung piliin yung mabuhay? Gayun din naman kung pipiliin nyo ang mamatay. Anong mapapala nyo? Anong mawawala? Kaya, para siyang pagkukwentahan, saan ang kapakinabangan sa ng kalugihan? Saan ang gains? Pakinabang. Mas may pakinabang ba sa mabuhay? O mas may pakinabang sa mamatay? Ito yung gustong ipatimbang ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya, maging sa atin. Sa makatwid, sa sinasabi niyang kwentahan, parang ang kinakailangan na maabot natin ay kung gagamitin natin ang mga salita sa pagkukwenta, kailangan makabot tayo doon sa tinatawag nilang
suma total? What is the sum total? Kung bibilangin natin, tatansyahin natin, kukwentahin natin ang mabuhay, saan tayo makakantong? Anong pakikinabangan natin? Anong malulugi natin? Kung tayo naman ay mamamatay, kwentahin din natin. May mapapala ba tayo? May mapapakinabangan ba tayo? O kawawalan tayo? It's a matter of making choice and accounting. Paminsan-minsan gagamitin ko yung salitang ganansya kasi mas madaling maunawaan kaysa sa pakinabang. Ano yung ganansya mayroon? At ano naman yung perdida, yung kawalan, kalugihan sa dalawang ito? Kung alin ang pipiliin nyo. Subalit, huwag tayong lalayo. Ang pinag-uusapan dito ay ang mga mananampalatayang Kristiyano, yung mga na kay Kristo Jesus. At dito mapapagkilanlan natin kung sino ang totoo na Kristiyano. Gaano niya napapatotoo na siya'y Kristiyano. Na siya'y na kay Kristo Jesus. Anong sabi ni Apostol Pablo? Diyan sa unang kabanata, talatang 20 hanggang 22. Sabi niya, upang sa aking katawan, sa pamagitan ng kabuhayan, o sa pamamagitan ng kamatayan, ay madakila si Kristo Jesus. Nakikita ni Apostol Pablo, kung siya'y mamimili, bagamat mas lalong mabuti sa kanya ang sabi niya ay mamatay, pero kung ang palad ko'y mabuhay, parang sinasabi sa salitang kalye, pwede na rin. Ngunit, ang dulo nito, walang pagkakaiba para kay Apostol Pablo. Pareho lang sa kanya. Ang mabuhay o mamatay. Kasi, alam niya kung ano ang kanyang katayuan. Alam niya kung anong kalagayan. Siya'y na kay Kristo Jesus. Yun ang pinakamalagang binibigyan ng diin dito ni Apostol Pablo. Wala tayong katatakutan, wala tayong maaaring maging anumang agam-agam, sa anumang mangyayari, ang mabuhay o mamatay, pareho lang, sabi ni Apostol Pablo, sa mga Kristiyano, sa mga nakay Kristo Jesus, walang pagkakaiba yan. Mamamangha ka pa sa sinabi niya o magtataka sapagkat kung tutusin, mas magaling pa sa kanyang mamatay. Mas pipili niya kung siyang masunod, mas gusto pa niyang mamatay kaysa sa mabuhay. Diba? Samantalang marami sa mas gusto nating mamatay, ayaw natin, ang mabuhay, ayaw nating mamatay. Diba? Dito mapagkikilanlan kung sino ang totoong mananampalatayang Kristiyano. Bakit? Sapagkat ang unang bahagi ng kanyang sinabi na kinakaligtaan ay ito. Sa ganang akin, ang sabi ni Apostol Pablo, ang mabuhay ay si Kristo. Sa ibang salin, o dapat na maging salin, ang mabuhay na kay Kristo Jesus. To live, sa Ingles, to live or to die.
Yun ang pinagpipilian. To live or to die. Ang mabuhay o ang mamatay. Ang unang bahagi ay ang mabuhay na kay Kristo. Ito ang mahirap. Ang totoo po, sasabihin ko, mas mahirap itong mabuhay kay Kristo kaysa mamatay na kay Kristo. Kung bakit nasabi ko ito, bagamat pipiliin tiyak ng bawat isa sa atin, kung mamimili siya, alin ang gugustuhin, alin ang iibigin, ang mabuhay o ang mamatay, pipiliin ang mabuhay. Ngunit ang mabuhay na kay Kristo, mas mahirap siya. Alam niyo bakit? Tingnan natin ang Pilipos 3, talatang 7 at 8. Ganito ang sinabi. Ang mga bagay na sa akin ay pakinabang, ay inaari kong kalugihan. Nakino, kaya nga sinasabi ko niya kanina, ay kwentahan ito ang usapin sa ating mga mananampalatayang Kristiyano. Ang mga bagay na sa akin ay pakinabang, ay inaari kong kalugihan. Alang-alang kay Kristo. Lahat ng mga bagay ay inaari kong kalugihan dahil sa kagalingan ng pagkakilala kay Kristo na Panginoon. Na alang-alang sa Kanya ay tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inaari kong sukal lamang, basura lamang sa ibang salin upang matamo ko si Kristo. Kaya sinabi ko kanina, ang mabuhay na kay Kristo mas mahirap kaysa sa mamatay. Sapagkat ang pinag-uusapan dito, laktawin natin ng konti kasi doon sa pangalawang bahagi, ang sabi, ang mamatay ay pakinabang. Ang mamatay na kay Kristo ay pakinabang. May kapakinabangan siyang sinasabi. There is gain in dying for Christ or in Christ. May pakinabang. May ganansya. Pag ikaw ay mamamatay kay Kristo, paano kung mabuhay kay Kristo? Kaya kung sinabing mahirap kanina, pag-unawain niyo itong sinabi sa Pilipos 3:7-8, ang mabuhay kay Kristo, kaya mahirap, may kalugihan. Parang balintuna. Parang an irony. Ang mabuhay na kay Kristo, may kalugihan. Ang mamatay na kay Kristo, mayroong kapakinabangan. Tingnan niyo sinabi ng Apostol, tiniis ko, sabi, ang malugi. Tiniis ko ang malugi. Yung lahat, ang sabi niya, ng mga bagay na pakinabang para sa akin. All these things that I have gained in life. All the gains in life. Yung lahat ng, kung gamitin natin ang salita sa mga kwenta, lahat ng kinita ko sa buhay. Lahat ng natamo ko sa buhay. Lahat ng pakinabang, lahat ng ganansya. Sabi niya, naging basura lahat yan. Sukal na lamang yan. Kung ikukumpara doon sa mas mataas ang halaga. Kaya kwentahan ang pinag-uusapan natin eh. Merong mas lubhang mahalaga, a surpassing value para sa mga Kristiyano.
At yung mas lubhang mahalaga para sa mga Kristiyano dapat, sa mga nakay Kristo Jesus, na mga nasa Panginoon, ay walang iba kundi si Kristo Jesus. Maliban sa Kanya, ang lahat basura. Kaya sabi ko kanina, ang mabuhay kay Kristo, kung tutusin, mahirap. May itatapong kang basura. May aring kang sukal. Bagamat ang mga iyon ay pakinabang. Sana. Ipagpapalit mo sa mas mataas ang halaga, sa dakilang ang sabi niya ipagkakilala kay Kristo Jesus. Palagi natin pinag-usapan yung salitang kilala. Yung ginosko dito sa Grego, na ibig sabihin na yung magkaroon ng hindi kaalaman, kundi kinalaman. Relasyon ang pinag-uusapan dito. Ang sinasabi niya rito, kung ikaw ay magkaroon ng relasyon sa Panginoon, kung totoo na ikaw ay nakaugnay kay Kristo Jesus, kung talagang ikaw ay nabubuhay na nakaugnay kay Kristo, alin ang mas mahalaga sa iyo? Alin ang binibigyan mong halaga? Dapat, ang sabi ni Pablo, mangingibabaw si Kristo. Yun ang mas gusto mong mata mo. Ang mas gusto mong ganansya. Ang gusto mong makamit mata mo sa buhay ay si Kristo. Ang mabuhay ka sa Kanya. Ang mabuhay kang nakaugnay kay Kristo. Ang mabuhay na mayroon kang relasyon sa Panginoon. Lahat ng bagay, kahit na yun ay masasabi mong may halaga rin, may pakinabang din, mga tinamumuna sa buhay, ganansya mo, lahat yun nagiging basura. Lahat yun nagiging sukal. Lahat yun nawawalan ng halaga kung ikukumpara sa halaga ni Kristo Jesus sa iyo. Nakita nyo napakapayak ng pangusap ang mabuhay kay Kristo. Parang ang dali-dali. Pero kung susuriin mo, marami dito hindi makakapasa. Marami rito hindi makakayanan. Kasi ang mas mahalaga na magiging mahalaga sa iyo, ang mas mayroong tinatawag na surpassing value, yung mas may mataas na halaga, kung presyo ang pag-uusapan, kung halaga ang pag-uusapan, ang Kristiyano, ang totoong Kristiyano, ang totoong na kay Kristo Jesus, mas mahalaga, mas mataas ang halaga ni Kristo kaysa sa anumang bagay. Masusubok tayo dito. Yung pag-usapan natin, ang mamatay, pakinabang, baka hindi na natin kailang pag-usapan yun . Dahil, magiging pakinabang ang kamatayan, hindi tayo malulugi. Kahit na mamatay tayo. Hindi tayo kawawalan kahit na mamatay tayo kung nabuhay tayo na kay Kristo. Kaya nga sinasabi ko, madalas ang pinagdidiinan lang ng nangangaral at nagtuturo yung ang mamatay pakinabang. Nakakaligtaan na hindi mo pakikinabangan yung anumang pakinabang meron sa kamatayan kung hindi ka nabuhay na kay Kristo. Kaya yun ang tinatalakay ko sapagkat sigurado naman ang pipiliin ninyo ang mabuhay. Maliban kung may pumili na rito ang mamatay. Uusog tayo dun sa usapan yun. Ngunit, dito natin makapagkikilala talaga kung sino ang totoong Kristiyano. Dito, may papakita kung gaano talaga kahalaga si Kristo Jesus sa ating buhay. Gaano natin pinahalagaan talaga ang ating relasyon sa Panginoon. Ito yung ibig sabihin. Ang sabi, mas dakila ang pagkakilala. Mas higit
na mahalaga ang magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Ang mapasa kay Kristo Jesus. Kung titignan ninyo ang pagkakasulat, nung sabihing kagalingan ng pagkakilala, yung ginamit na salta sa Grego ay uper et echo. Ang ibig sabihin ay yung meron kang mas tinitimbang na mahalaga. Yung mas may tinitingnan ka o nakikita na mas mahalaga. Kaya kung magkwentahan tayo sa buhay nito, habang tayo nabubuhay, masusubok tayo bilang untuto tayong Kristiyano kung gaano tayo nabubuhay na kay Kristo. Alin ang mas mahalaga sa atin? Sa palagay nyo, saan tayo mas may mapapala? Saan tayo mas may ganansya? Saan tayo mas kikita? Kung gamitin natin ang salita ng kwentahan. Kaya siguro ang iba, mahirap ang mabuhay kay Kristo. Mahirap ang maging Kristiyano at aayawin ng iba. Bakit? Ang bungad ng sasabihin, anong mapapala mo? Diba? Anong mapapala mo kung maging Kristiyano ka? Anong ganansya? Anong pakinabang mayroon? Kapag ikaw ay nakay Kristo Jesus. Meron ba? Makikinabang ka ba? Ako mas bibigyan ko din, hindi yung mapapakinabangan mo kay Kristo, kundi kung anong malulugi mo. Kasi kung pag-usapan natin kung anong mapapakinabangan mo kung ikaw ay maging Kristiyano, anong ganansya mo kung ikaw ay mabuhay kay Kristo, madali yun na pag-usapan. Masarap pag-usapan yun. Mas gusto kong pag-usapan yung mahirap. Kasi doon tayo hindi makaabot. Doon tayo hindi makapasa. Kaya dinadaan ko sa usapin ang mabuhay kay Kristo ay kalugihan. May pagkalugi. At dahil kung ito ang paraan ng ating pagsasalta, walang gustong mabuhay na Kristiyano. Malulugi ka pala Wala ka palang mapapala kay Kristo. Bagkus ay marami kang itatapon. Marami kang ituturing na dumi. Ang ginamit na salita sa, alam nyo, sa Grego, yung saltang eskoban, dumi. Dumi ng hayop, dumi ng tao. Ganon ka babala. Yung halaga, kumbaga sa presyo, bagsak presyo. Yung lahat ng inaakala ng isa na pakinabang. Ano yan? Halimbawa, ano bang meron tayo sa buhay? Ano ang tinatangkilik natin? Ano na ang tinamo natin sa buhay? Ano nang meron tayo sa buhay? Naalala ko ang isang istorya. Kung ang tanong ay, para saan ka nabubuhay? Ang sasagot natin, para makapaghanap buhay. Para mabuhay, para makapagpundar ng tinatangkilik. Yung meron kang mata mo, may ganansya ka, may profit, mayroong kumbaga sa negosyo, papasok, puro pakinabang, puro kita. Isipin mo lahat noon, pagdating sa mabuhay kay Kristo, lahat yun dumi.
Walang halaga lahat yun. Itatabi mo lahat yun. At kung gagamitin natin ang salitang pagkakasalan dito sa Tagalog, basura lahat yun. Patapon lahat yun. Ang kapalit kasi si Kristo na mas dakila, mas mahalaga sa iyo. Kaya ang sabi ko, pag ito ang pag-uusapan natin, mapagkikilala kung sino ang totoong Kristiyano. Mapagkikilala kung sino ang totoong na kay Kristo Jesus. Sino ang mas tinitimbang na mahalaga sa buhay niya ang mabuhay sa Panginoon? O mas matimbang ang ibang bagay kaysa sa Panginoon? Pagtatantse. Sabi ni Apostol Pablo, sa Ingles, ang ginamit niyang salta, I count all things. Nagbilang siya. Nagkwenta siya. At kung minsan siguro, maganda rin, may pagkakataon sa atin, kwentahin din natin ang sarili natin. Magkwenta rin tayo. Kwentahin natin, alin ba ang mga naging mas mahalaga sa buhay natin? Alin ang mas mahalaga ngayon sa buhay natin? Alin ang minamahalaga natin sa buhay natin ngayon? Talagang maninimbang ka. Yeah? Sabi ni Pablo, saganang akin, for me. Para niya sinasabi, para sa inyo. At yan siguro ang tanong sa atin, para sa atin, ano ang mabuhay? Kaya pipiliin natin sigurado ang mabuhay. Kung pipiliin natin ang mabuhay, at ang mabuhay kay Kristo, mga kapatid, tiisin natin. Ginamit ni Pablo yung salitang tiisin. Tiniis ko. Ang sabi, na ituring, ariin ang mga bagay na kapakinabang, nakalugihan. Masakit yun. Masakit. Yung malugi. Hindi ba? Imbis na kumita. Mahirap yung mawalan kaysa kumita. Ginagamit ko yung mga salitang pang-negosyo na kasi kwentahan para mas madaling maunawaan ito sinasabi ni Apostol Pablo. It is about gains and losing. Gaining and losing. It's about gains and losses. Kapakinabangan, kalugihan ang pinag-uusapan sa buhay. At hindi lang sa buhay, pati sa kamatayan. Ang sukatan din ay kapakinabangan o kalugihan. Pag mamamatay ka ba ano sa palagay mo? Kapakinabangan yun o kalugihan? Okay? Sa dalawang bagay na usapin to, kabuhayan o kamatayan, ang panukat ay kapakinabangan o kalugihan. Sa gagawing pagkukwenta, kailangan umabot ka yung suma total. Kasi pag titimbangin mo, ito ang ganansya, ito ang pagkalugi, ano ang mangyayari? Anong dulo? Ang tinatawag, suma total. Ano yung kabuuan? Nakalalabasan. At kung ang bawat sa atin ay gumawa ng pagsusuri sa ating sarili, suriin natin ang ating sarili kung totoo nga bang tayo Kristiyano? Nabubuhay nga ba talaga tayo na nakaugnay kay Kristo? Meron nga ba talaga tayong relasyon sa Panginoon?
Kapag nagkwenta tayo sa buhay natin, kinwenta natin, ano yung napakinabangan natin, ano yung nalugi natin sa buhay, nang tayo'y maging Kristiyano, nang tayo na kay Kristo Jesus. Anong suma total? Ano kaya ang kauwian na kabuuan na mararating ninyo? Di ba? Isang bagay na talagang kinakailangan pag-isipan. Dahil sa iyo at sa gusto natin, mga minamahal kong mga kapatid, ito lang naman ang kakarapin natin. Ang mabuhay o ang mamatay. Hindi tayo makakatakas doon sa dalawang bagay na yon. Ano man ang ating pipiliin, at paano man ang ating magiging pamimili, para tama ang ating pagpili, kung anong gugustuhin natin, sukatin natin, timbangin natin. Saan ang kapakinabangan, saan ang kalugihan? Kung ano ang suma total noon, kung ano ang kahinatnan, kung ano ang kabuuan na kauwian noon ng inyong pagkukwenta ng buhay, magiging maliwanag sa inyo ang inyong katayuan kay Kristo Jesus. Kaya iniharap sa atin ni Apostol Pablo itong paninimbang na ito. Inilatag ni Apostol Pablo sa ating harapan ang pagsusuri upang sa ganang ating mga sarili man lamang matiyak natin ang totoong kalagayan natin sa harapan ng Panginoon. Masusubok kung anong relasyon meron tayo sa Panginoon. Tulad ng sabi ko, hindi na pupunta dun sa ang mamatay ay pakinabang. Dahil hindi rin mo maabot yung pakinabang, hindi mo rin matatamasa yung kung anong sinasabi niyang pakinabang. Kapag ang isa'y mamatay na kay Kristo, hanggat hindi natin napapagunawa na lubusan, papaano ang mabuhay na kay Kristo. At kapag hindi natin mapagunawa kung paano mabuhay na kay Kristo, sinisiguro naman, lugi kayo pag kayo'y mamatay. Malulugi kayo. Mawawalan kayo. Ang suma total na kauwian noon ay malaking kawalan. Samantalang, kung maunawaan natin kung papaano mabuhay na kay Kristo, ayawin man natin ang kamatayan, baka kagaya ni Pablo. Kaya ginusto ni Pablo Kaya lalo niyang minagaling. Mas pinili pa niyang mamatay. Nang sabi niya, lalong mabuti. Dahil alam niya may pakinabang doon. May ganansya siya. See? May kikitain siya. May pakikinabangin siya. Kung siya'y mamatay na kay Kristo. Ngunit bago mangyari yon, kailangan mainunawaan paano mabuhay kay Kristo. Kaya mga minamahal ko mga kapatid, hindi ko pahabayin itong ating usapin. Sapagkat ayaw kong matabunan ang pinakamalagang bagay na gustong ipanawag na pansin ni Apostol Pablo dito sa talatang batayan natin pinag-uusapan. Yung pinakamahalaga,
ay ang magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Yung kadakilaan ng pagkakilala kay Kristo Jesus. Yun ang pinakamalaga na sinasabi niya, lahat ng bagay bagsak presyo. Lahat ng bagay walang halaga. Mata mo man lamang, maabot mo man lamang, yung ikaw ay mabuhay na kay Kristo Jesus. Na ikaw ay mabuhay na may relasyon sa Panginoon. Damat nga lamang, tulad ng sabi ko, hindi ako dumako doon sa mas magaan na usapin na kagaya ng mga ibang mga ngaral, sasabihin nila, masarap ang mabuhay na kay Kristo. May pagpapala. Masarap ang mabuhay kay Kristo. Sapagkat may gantimpala. Masarap ang mabuhay kay Kristo. Sapagkat may pagpapala. Mas tinurang ko yung mahirap. Dahil mas marami ang bumabagsak, ang hindi nakakapasa dun sa mas mahirap. Isipin mo, ibabasura mo lahat ng bagay, tatapon mo, dahil para sa'yo mas mahalaga si Kristo, mahirap yun. Mahirap yun. Di ba? Yung mga pinakaiibig mo, yung mga pinagpaguran mo, yung mga pinagsikapan mo, yung mga tinatamasa mo, na may tuturing na magganansya mo, may pakinabang lahat sa iyo. Ngunit, kung ikukumpara mo kay Kristo, mas dakila ang halaga ni Kristo sa buhay na ito. Mga minamahal ko mga kapatid, hindi na tayo magpapapagod pa na pahabain itong usapan. Iniiwan sa atin ang pagkakataon, lalo na ngayon. Napapanahon na pag-usapan natin ang kabuhayan at kamatayan. Okay? Hindi na natin maiwasan yan. Ngunit, ang panawagan sa atin, kung paano tayo magiging totoo na Kristiyano sa panahon ito. Paano tayo magiging totoo na kay Kristo Jesus. Lalo na kung ang pipili natin ang mabuhay. Dahil nga walang pipili ang mamatay. Ang aking dalangin ay makapasa tayo sa hinihingi ng talatang batayan natin pinag-uusapan. Ikalugi man natin, ikawala man natin, ang lahat na sa akala natin pakinabang sa buhay natin. Isipin niyo yung ginamit na salta ni Apostol Pablo. Ang lahat, ang sabi ng bagay. Kung ikukumpara sa mas mahalaga si Kristo sa buhay natin. Tulungan nawa tayo ng Panginoon na mapatutuhanan natin ang bagay na ito. At huwag nating isaintabi. Huwag nating baliwalhain itong usapin na pinag-uusapan natin. Sapagkat, ano yung sapagkat? Sapagkat, dito, may kamatayan. Hindi naman walang hanggan yung buhay na yan. Hindi mahaba yung buhay na yan na pinag-uusapan natin kahit na pinili natin ang mabuhay. May katapusan yan eh. May hangganan yan eh. Uwi dito sa kamatayan. Kaya dapat natin lalong isaayos yung buhay bago mamatay.
Mas mahalaga na sa ngayon pa lamang ay timbangin na natin kung alin ang mas mahalaga sa buhay natin. Sapagkat kung ano ang ating magiging paninimbang, pagpapahalaga sa kasalukuyan na buhay na ito, may kinalaman dun sa ating kamamatay. Mga minamahal ko mga kapatid, nais kong pahalalahanan tayo sa uling talata na sinabi ni Apostol Pablo na siyang aking ibibigay sa inyo. At yan ay sa Pilipos 1:22. Pagkatapos niya sabihin niyang saganang akin, ang mabuhay ay kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Ang sabi niya yan, sa akin, sa mamatay na mabuhay o mamatay, mahalaga, madakila si Kristo. In living or in dying, Christ must be magnified. Nakita niyo, yun ang pinakadulo yun ang suma total para kay Apostol Pablo. Yun ang kabuuan na kailangan niyang maabot pagkatapos niya manimbang, pagkatapos niya magkwenta. Saan ang mas may kapakinabang, sa mabuhay o mamatay? Saan ang mas may kalugian, sa mabuhay o mamatay? Saan ang ganansya, saan ang pagkalugi? Pagkatapos na manimbang niya, magkwenta, ang sabi niya, mabuhay, mamatay, madakila si Kristo. At ang aking dalangin ay nawa maging sa ating sariling mga pamumuhay. Ano man ang ating kalagayan, makilala, madakila si Kristo. Habang tayo nabubuhay, madakila sa buhay natin si Kristo. Mamatay tayo, madakila din si Kristo sa ating kamatayan. Tayo manalangin. Aming Panginoon at aming Diyos, salamat po sa pagkakataong ito. Sa kabila ng mga kaganapan sa aming kapaligiran, lalo kaming nagkakaroon ng pagkakataon na makapag-isip kami tungkol sa kasalukuyang kabuhayan. Kung paano kami higit na mamumuhay, na mapagkikilala na kami ay totoong Kristiyano, na nakay Kristo Jesus naming Panginoon. Sapagkat nasusubok kami sa maraming pagkakataon, mas minamahalaga namin ang mga ibang bagay. Mangyari ang akala namin yun ang mas kapakipakinabang. Mangyari sa mga bagay na yun ay mas may pakikinabangin. Nakakalimutan namin ng lahat ng bagay ay basura, lahat ng bagay ay sukal, lahat ng bagay ay walang halaga kung ikukumpara kay Kristo Jesus naming Panginoon at aming tagapagligtas. Ngunit may mga pagkakataong nababaliwala namin
ang Panginoon sa buhay namin, na isasantabi namin. May mga pagkakataon na hindi kami tapat, seryoso sa aming pakikipagrelasyon sa Panginoon. Mangyari kung kami mamimili alin ang mas mahalaga, pipiliin namin ang inaakala namin sa ganing ng aming mga sarili, nandun ang pakinabang, nandun ang ganansya. Tulungan mo kami na makita namin ang katotohanan na kung kami nabubuhay at pinipili namin ang mabuhay, lalo na sa kasalukuyang panahon, ang naisin nawa namin ay matamo namin si Kristo. Ang maging ganansya namin sa buhay ay si Kristo. Yung siya ang makamit namin, yung siyang matamo namin. Yun na ang pinakamahalaga na pakinabang na mayroon kami sa buhay na ito. Panginoon, tulungan mo po kami na totoong mabuhay na kay Kristo. Na totoong mabuhay bilang isang mananampalatayang Kristiyano. Sapagkat kung paano kami mabubuhay kay Kristo, kung paano kami mabubuhay na kay Kristo Jesus, namin Panginoon, ay ganun din kaming mamamatay na kay Kristo Jesus. At higit pang mabuti, higit pang pakinabang. Gaya ng sinabi ni Apostol Pablo, sapagkat bagamat ako'y nagigipit, namimili alin ang pipiliin ko, ang mabuhay o ang mamatay. Mas pinipili pa nga niya ang mamatay, sapagkat para kay Apostol Pablo, ang mamatay ay mapasa kay Kristo. Makasama kay Kristo Jesus, aming Panginoon. At para sa Kanya, yun ang pinakamalaking pakinabang sa lahat ng bagay. Panginoon, tulungan mo po kaming tamang mamili. Ayusin namin ang aming mga pipiliing prioridad sa buhay. Alin ang mas mamahalagay namin sa buhay na ito. Huwag kaming magkamali ng mapipili namin ay bandang huli, mga sukal lamang, mga basura. Walang kwenta, walang halaga. Mapili nawa namin ang mas pinakadakilang mahalaga, ang makilala si Kristo Jesus, ang magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Upang kung kami mabuhay, o kami man ay mamatay, hindi kami mabubuhay sa ganang aming mga sarili. Lalong hindi kami mamamatay sa ganang aming mga sarili. Kundi kami mabubuhay o mamamatay, kami nasa Panginoon. Salamat po at binibigyan mo kami ng pagkakataon, habang mayroong pagkakataon, na makapagkwenta ang aming buhay, makagawa ng inventaryo ng aming mga pinaggagawa, ng aming mga tinatamasa. Makarating nawa kami sa suma total na maging kabuuan ng aming buhay, ang kauwian ng aming buhay, ay yung anuman ang mangyayari sa amin, madakila si Kristo Jesus. Siyang makilala
sa aming kabuhayan, siya rin ang makilala sa aming kamatayan. Salamat po, Panginoon, sapagkat hindi mo pinababayaan na kami malipasan ng panahon na mapaghandaan namin ang mga bagay na masigit na kinakailangan. Sapagkat hindi na ito'y may iwasan. Mabubuhay nga kami, subalit mamamatay din. Ihanda mo ang bawat isa sa amin at magkaroon ng tamang pamimili sa buhay na ito. Tamang pagpapasya. Kung anong gugustuhin namin, kung anong iibigin namin na gawin, samantalang merong pagkakataon. Ito po ang aming samo sa pamagitan ni Kristo Jesus na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen.